Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito isa sa mga classic throwback video ko noong pagkatapos lamang ng Bagyong Odette. Ito ay napaka-daring na video ko kasi pinasok ko yung kuweba na merong nakatirang king cobra. Ito yan. Kasi ang kuweba na ito noon daw, ayon sa history ng mga matatanda, ay napakalaki daw ng bukana ng kuweba na ito at dito sila sumisilong noong kapanahonan ng giyera. Ayan, daming ahas dyan, no? At kininto dito sa kasama ko na yung kuweba na yan, nasa itaas kasi yan ng pinakamataas na bundok dito, nakadungaw sa Surigao Strait. Merong alamat ng Yamashita Treasure ito sa bundok na yan, na diyan pinaghahakot ang napakaraming kahon-kahon na kayamanan daw ng Yamashita Treasures. At dito rin na bundok itong kuweba. Kaya itong puntahan namin ngayon at titingnan kung pwede bang pasukin. Kasi ang tagal-tagal na, 80 years ago. At dito makikita nyo nung mga natutumbang mga niyog, yan ay dahil sa lakas ng Bagyong Odette. So ano na ito, 3 years mahigit na video na ito. Nakakalungkot na pangyayari sa Surigao, kung saan na tumama yung napakalakas na bagyo na talagang apektado ang lahat ng tao. At narito na kami finally sa tinuturo ng ating guide. Apo ito ng isang matanda diyan na nagtuturo na ito yung lugar ng kuweba na sinisilungan nila noon. At ngayon ay sarado na, kaya bakit sinara? Sinong nagsara? Diba? Malaking bukana daw ito pero ngayon ay makipot at tinitirahan na ng mga napakaraming cobra, king cobra. Mga king cobra ay kapag nakagat ka niyan ay nasa 1 minute to 10 minutes lang ang iyong hininga at maputol na. Kapag nakagat ka, 10 minutes lang ang pinakamalakas na resistensya bago mamatay. Kaya katulad ni Cobra Prince, nagdadala kasi yun ng mga ng anti-venom ng mga cobra, kaya hindi sila takot makagat. Dito itong pinuntahan natin ay pinamamahayan na talaga ito ng mga cobra. At dito may nakita akong kaliskis ng king cobra. Ito daw yung ito mismo yung bukana ng kuweba at nagtaka sila bakit makipot na at hindi nakakasya ang tao. Pero mahaba yan, papunta yan doon sa loob. At ito yung nakaharap sa Surigao Strait, kaya talaga siya, strategic na paglagyan. Kaya ang tsansa lang namin dito ay kapag may madetect tayo dito lang sa bukana. Kasi hindi tayo pwedeng makapasok kasi sinara. Nilagyan na ng malalaking bato. Sarado na talaga siya. At dito makikita mo yung yung dinadaanan ng mga ahas na medyo nag-uwel, meron ng uwel yung mga bato kasi yung mga ahas ay oily yung kanilang katawan, kaya kapag palaging dumadaan sila diyan, yung mga bato ay parang basa ng oil. So yan ang palatandaan na may mga maraming ahas. At dito may napulot ako dito, kaliskis talaga ito ng cobra, king cobra ito. At nakakatakot. Ito sinilip-silip niya ng kasama ko. Takot nga ito, itong si Korean soldier. Takot ito, kaya mamaya bibili ito ng gasolina. At silaban niya itong entrance itong kuweba para lalabas yung mga ahas. Dito mapansin nyo mga katiyats, yung loob, 'di ba? Pinasakan ng napakaraming bato, 'di ba? Nilalagyan talaga siya
kaya sealed entrance ito. Ayan, oh. May riprap. Linlagyan ng mga harang na bato na nabubuhat lang ng tao. Yan yung yung tinuro ko, yung dinadaanan ng ahas. Medyo oily ang bato. At smooth na siya sa palaging pagdaan ng ahas. Kaya marami talagang ahas dyan. Kasi kuweba siya at magandang kuweba kasi medyo hindi mabulabog ang ahas kasi sarado yung entrance. Ang plano namin dito ay try lang namin, baka may ma-detect dyan sa entrance, pero pag wala ay balikan ito sa magandang panahon. Ibig sabihin ng magandang panahon ay kapag may manpower tayo, yung eksaktong merong maliliit na marka sa entrance. Hindi tayo tiyak kung man-made or natural pattern, pero parang merong maliit na litra dyan na talagang chinisel. Ito, balikan natin tong peel of skin ng king cobra. Ayan, king cobra talaga yan. Ang ganda dito, kasama si si Prince Cobra. Ito pa, oh. Talagang marami dyan. Pag si Prince Cobra ang narito, sigurado may mahuling cobra dyan. May mga video na nagpapakita sa labas ng bansa naman yon, ng mga kayamanan ay binabantayan ng mga cobra. Yung treasure box ay may laman na cobra. So eto na, bumili kanina ng gasolina si bumaba, bumili ng gasolina. Ayan, sinilaban niya para maglabasan yung ayan yung gasolina, oh. Nakatakot yan kapag mayroong diwindi diyan, lagot tayo. Baka managinip pa tayo mamayang gabi. Ayan, talagang sinusunog niya Korean soldier yan, dalawang yan, bukana. Kaya patay yung mga cobra sa loob. Mga ahas, takbuhan yon sigurado. Maraming nagsabi na wag patayin ang mga cobra. Dito sa amin last month, 2 tao mag-asawa tinuklaw ng cobra sa bundok. Patay yung 2, pati yung aso nila patay din. So 3 patay sa isang atake lang ng king cobra. Ito, yan lang yung man-made yan na butas, medyo malalim. Kaya pati yan, baka may ahas yan, silaban din yan. Ayan, malalim siya. So itong bandang kanan, mayroong letter I. Ayun, nakita nyo ba yun? Yun yung pinaka parang man-made talaga na marka. At nakamarka siya sa makinis at malapad na bato. Kaya pwedeng sign yun for treasures. Ayun yung baba, So nakikita nyo, putol-putol ang mga kahoy, pati niyog dahil sa bagyo. Yung dagat sa unahan, yun na yung Surigao Strait. Ayan, nagliliyab na. Courtesy of Korean soldier. Yun ang guide namin, yung si Korean. Ayun, ito yung Maragao, magkatabi sila, yung malalim na butas at parang letter I. Yan. So merong talaga yan. Merong item dito. Lalo na merong kuweba. Kuwebang sarado. At kapag sinara ang kuweba ng pasadya, ibig sabihin merong tinatago sa loob. Kaya savings na rin ang kuweba na ito. In the future, babalikan namin to. Kasama rin yung Korean soldier at kasama ko na dito sina Pendulum at Invisible Man.
Ito try namin na lakihan ang entrance, ang butas, para mapasok ng tao. Pero ang problema nga ay takot lahat. Kaya ako na lang siguro ang papasok dyan. At try natin pag-detect yung yung dyan lang, yung bukana. Ito yung sign na talagang sadyang sinalansan dyan ang mga bato. Kasi nung panahon ng Hapon ay sabi nga dyan sumisilong yung lulo ni Korean. Dyan sumisilong at pwede pa silang uupo dyan kasi canopy siya, canopy na kuweba, at hindi sila nababasa. Noong gira yun. Pero ngayon anong nangyari, di ba? Ayan lumiit at mayroong sinalansan, mayroong riprap na mga bato. So isa lang ang ibig sabihin yan. Mayroong nagsara dyan, sinara pasadya ang entrance ng kuweba at sinara dahil sa may importanteng itinago sa loob. At lalo na mayroong mga tagabantay na ahas, ay safe na safe ang item na nandyan sa loob niyan. Kakatakot talaga yan. Kasi kung nandyan lang yung kung nandyan pa yung ahas, siyempre tutuklaw talaga yan kapag na corner. At ang mahirap dyan, masikip siya. So hindi ka makakailag. Kapag pumasok ka dyan, una yung mukha mo, nako, sa ilong mo talaga kakagat yung ahas. At malapit sa utak ang ilong. Kaya hindi aabot ng 10 minutes ang buhay mo. Ito meron pa rin akong kutob dito hanggang ngayon ito na lugar na meron talagang nakatago dyan kasi legendary ang bundok na ito. Ito yung bundok na sinasabi na may dumaong na isang barko at hinakot yung mga box na gawa sa kahoy paakyat sa bundok na ito. Kaya pwedeng nandito yung iba, dyan pinasok, at yung iba ay nandun sa pinakatuktok ng bundok na ito. Sa unahan ito merong frog marker na nakaharap sa kulay puti na bato. Baka i-vlog ko yon by next week. Yung frog shape rock nakaharap sa puting bato. At hindi ko yun na-detect, nakita ko lang yun kasi napapagod na ako noon kasi napaka taas na bundok at inabutan kami dyan ng alas 12, gutom na, kaya hindi ko nailabas yung detector kasi nakakapagod na talaga. Okay, so ito pasukin ko na to. Detect natin ang kayang maabot lang ng detector. Ayan, so bali mga 2 meters lang ang napasok ko at naabot ng detector. Yun, at nakakatakot kasi madilim. Hindi mo alam kung merong ahas talaga dyan. Atrasan lahat nawala. Ito malayo lang tong si Korean soldier. Ang t-shirt kasi nito ay may marka na Korean soldier, kaya yun ang tawag sa kanya. Okay, so negative ang detection, so meaning wala dyan, baka nasa loob talaga ang item. Alright, so hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.